mga katarantaduhan. Okay, ngayon punta naman po natin etong ito pong patungkol kay Kuya Erwin. Ayan, kay Kuya Erwin. Kasi etong si Kuya Erwin po ay merong pinost na video. Ito, panoorin natin Mga idol, Ito. sino yung nakakakilala dito kay Kalbo? Ito yung napakalakas manera na grupo ng mga vlogger, lalo na pag mayroon silang gagatasan sa iyo. Kagaya na lamang ng biktima nila na si Francis Leo Marcos o mas kilala sa pangalan na Francis Mangusin, di ba? Eto, gago din no? Ayaw nga ni Kulaong, tinatawag siyang Mangusin o Norman Mangusin. O Norman. Ayaw nga niyan tapos ngayon tatawagin mo Francis Mangusin. Sinira nila ng sinira, pinagtulungan Sinira daw ng sinira. nila. Tapos, yung mga video nito, ginagatasan. Ito yung mga vlogger na wala namang content na alam kundi magnakaw ng content. Ang problema, Wala tong alam sa SOCMED. Wala tong alam. Walang alam sa fair use. Walang alam sa sa reaction video. Bigla na lang tong nag-vlog, kumuha cellphone, tinapat sa mukha niya. Vlogger na siya noon. Feeling niya vlogger na siya. problema nito, wala silang muka. Hindi ba? Sisiraan ka nila ng sisiraan, gagatasan ka nila ng gagatasan. Hindi ba? Kung mahina-hina lang ang pag-iisip mo, maiinis ka eh. Di ba? Kasi bakit ni kanila sisiraan? Di ba? Samantalang wala kang ginagawa sa kanila. Ang gusto lang ng mga ito, mag-upload ka ng video para meron Hindi ba nito alam yung ginagawa ni Kulaong na paninira sa mga tao? Hindi ba? Parang alam yung nagsasalita ka ng ganyan, dapat pinanood mo si Kulaong simula noong pandemya, nung lumabas si Kulaong at namimigay ng food packs, mga pagkain sa EDSA noong panahon ng pandemya, nung magsisimula pa lang ang pandemya sa Pilipinas, hanggang dito na naglaban na sila ni MG. Dapat yun yung pinapanood mo. Kasi kung nanood ka lang ngayon ng let's say nanood ka lang ngayon ng video ni Kuya The Kings, nanood ka lang ng isang video ni Kuya The Kings, isang video ni MG, wala. Magmumukha kang tanga at magmumukha kang walang alam at magmumukha kang bugok habang ikay nagre-reaction. meron din silang content, di ba? Ang ibig sabihin doon ay mga lenta. Sisip-sip ng tabot galing doon sa isang Ano kaya nakakatawa? Ano kaya tawag sa kanya? Bakit ka biglang lumabas? Bakit ka biglang nagtatanggol kay Kulaong? Gusto mo ring ma-monetize? Gusto mong kumita sa Facebook? Wala na, late ka na. Dapat nung ka pa lumabas. lalo na itong kay pakalan nito yung kalbo na yung Erwin the King's Seer. Kukunin na sana ni Erwin the King's the Stroke Seer, di ba? Isa pa. Erwin the Stroke Seer. Anong Erwin the Stroke? Pinagsasabi nito. Di ba? Kukunin na sana ni kamatayan to eh. Ang problema, noong na-stroke, sa sobrang kalukuhan niya, noong na-stroke, pati pagtawa niya, naapektuhan kaya imbis na kukunin na ni kamatayan, pinabalik ulit. Kaya ang naiwan sa kanya yung ganito. Baka makaharap mo si Kuya Duckings hindi ka makapagsalita. Baka makaharap mo si Kuya Duckings matamemi ka, wala kang magawa. Baka hindi mo man lang magawan tumawa pag nakaharap mo si Kuya Duckings.
Ito yung mga in-enable ni Boyong, ni Alex Skywalker, binayaran para mag-vlog o ni-recruit para mag-vlog para magkaroon ng kakampi si Kulaong o tagapagtanggol si Kulaong kahit hilahod na si Kulaong. Puta, hindi pa to aware? Hindi, wala bang alam to na naliligo na ng kaso si Kulaong? Hindi ba nito alam na lahat ng mga nakadikit kay Kulaong, kinasuhan na? Ano to? Tahimik buhay mo. Baka gusto mo lang gumulo. Siguro ito walang problema eh. Yung mukha niya lang problema niya siguro eh. Tapos ngayon, lalabas ka, baka mamaya iyak-iyak ka. Erwin, the King's here. RIP Idol, malapit-lapit ka na. Pustahan tayo, hindi ka naabot ng dalawang taon. O, matutuluyan ka na. Di ba? Kasi kailangan ni Lucifer yung tawa mo doon. Pwede itong demanda ni Kuya Dakings ha. O, baliw nga, Kurimaw. Oo, baliw nga. Pwede itong demanda ni Kuya Dakings ha. Ewan ko lang kung ano ha, kasi pasok to sa ano eh, cyber libel. Yung mga pinagsasabi nito, para ding nagbabanta siya no, na may mangyayari kay Kuya Dakings, may pananakot, no? Ano yung kaya to ni Kuya Dakings? Bigyan ng leksyon. Ano yung tawa mo? Kung gusto mong mag-vlogger, pag-content creator, gumawa ka ng unique na sarili mong content, hindi yung magko-content ka ng content ng iba, di ba? Pinaghirapan ng iba, nanakawin mo, i-upload mo sa sarili mong Facebook pagkakakitaan mo, tapos sisiraan mo pa yung tao na may-ari ng video, hindi ba? Ang pinakamadaling salita noon, kumakain ka ng galing sa pagnanakaw, di ba? Ang tigas din ng pagmumukha mo, no? Ang tigas din ng sikmura mo, no? Okay nang ina ka, no? Di ba? Okay lang yung magnakaw ka ng video ng iba, pero kasi maiintindihan pa na hindi ka marunong gumawa, maiintindihan pa na magnanakaw ka lang. Pero yung sinsiraan mo pa, yung may-ari ng video, saka mo gagatasan, di ba napakawalang hiya mo? Di ba? Kaya malapit ka ng kunin ni Satanas. Kaya mag-ingat-ingat ka, idol. Di ba sa pinaggagawa mo? Ang sinisiraan mo, yung mga tao na mayroong kaya, anong gusto mong sabihin? Diba? Na ibig mong sabihin, babayaran ko ng tao na sinisiraan mo para hindi mo siya siraan? Para may pambili kang gamot, di ba? Pambili kang gamot para sa iyong mga maintenance na gamot mo. Ha? Ano? Ulul! Mga Hindi bagay, ano? Naku, wala pa nga atang almusal yan, Ate Ayumi. Ah, ikaw ba yung Betty Lapea? Ay, naku. Patawan ng mukha naman, gagtas bobo pa. Big Mama, alam mo bigla na lang siguro tong ano, nagka-cellphone, tinapat sa mukha niya, tapos sabay nagsalita, ang akala niya, siya na ang makakapag-ahon sa kumunoy na kinasasadlakan ngayon ni Kulaong. Ibig sabihin lang talaga nito, mahina ang utak nito. Bakit? Kung ito po matalino, ang daming tao na pwede mo ipagtanggol, bakit si Kulaong pa? Na lubog na yung ano, yung ulo sa kumuloy, yung bumbuna na lang ang kita. Lubog na lubog ni. Si Kulaong, sa kahihiyan, sa mga kaso, wala nang bawi si Kulaong. Si Kulaong nga, hindi na nga nag-vlog hindi na nga nag-live di ba? Tapos ikaw, lalabas ka, ipagtatanggol mo si Kulaong at magpapa-strong ka dyan na feeling mo strong ka, feeling mo ikaw ang savior ni Kulaong, nagkakamali ka. Kasi hindi mo na may save si Kulaong at wala ka nang magagawa sa kinasasadlakan ngayon ni Kulaong.
Lubog na sa kumunoy ng pagdurusa si Kulaong. Kung gusto mo na na meron ka pang mapala kay Kulaong, 'di ba? Mag-apply ka na lang kay Kulaong, taga-masahe niya doon sa Sheraton, doon sa casino. Kasi kung ganto-ganto lang, wala. Kahit nga kumain ka, tai dyan eh, hindi ka mamomonetize eh. Sa hirap mamonetize ngayon. Napakarami ko pong kakilala ngayon na mga vlogger. Hirap na hirap magpa-monetize sa Facebook. Hirap na hirap. Lalo sa YouTube. Luluha ka na, dugo, hindi ka pa monetize. Nalipasan nga ng gutom siguro, Ate Virgie at Ate Corazon Tuwang. Ay, nako. Sira ulo nga po yata to, Ate Corazon Tuwang. Mukha talaga ogag, Big Mama. Kasi ang alam mo, Big Mama, ang pamantayan ko, ang standard ko sa gwapo, yung mukha ni Kuya Henry. Yun ang pamantayan ko sa itsura ng gwapo, ng magandang lalaki. Kutya, kahit kuyukot ni Kuya Henry, hindi papasa dito sa mukha nito. Pero yung pinagtatanggol mo, hindi na nga nagbablog. Andyan lang ako na mismo kukuto sa tani malapakit na yan. Kahit nga kuyukot kahit sa talampakan ni Kuya Henry, hindi hindi uubra, hindi papasa. Ewan ko kung bakit ganun Naiisip pa nila yung ipagtanggol yung kriminal, scammer, napakaraming naloko. Human trafficker, tapos ngayon estapador pa, syndicated estafa ang kaso na kinakaharap. Diba? Mas pagtatanggol mo pa yan. Si Kulaong. Saan kaya kumukuha ng ng tigas ng muka at kapal ng apog? Pagtatanggol pa yun. Ayun. Mabait ako ngayon. Mas toxic ako dito sa makukulit na pasyente. Nako, ewan talaga natin dito sa mga tao na nagtatanggol kay Kulaong. Kahit dun sa live ni Bongo may mga nagtatanggol pa rin kay Kulaong Nagagawa pa nila ipagtanggol si Kulaong. Ay, nako talaga. Si Kulaong ang pinaka mahirap ipagtanggol na yun. Na YouTuber o vlogger. Pinakamahirap ipagtanggol yan. Dahil nga po sa sa mga katarantaduhan at mga dinaranas ngayon ng mga kasuhan. Pinakamahirap po. Napakaraming pwede ipagtanggol. Bakit si Kulaong pa? I'm here lang pag may lumagpas akin na. Yun. Ate Angie PM, hello po. Baka ng mga bayad yun, nagtatanggol. Pwede. Kasi, di ba, kausap to ni Kausap to ni Alex Skywalker nung nakaraan, nakita natin sa vlog. Tignan natin kung ano gagawin dito ni Kuya The Kings. Kasi ngayon si Kuya The Kings, nagkakaso na to ngayon kay Kulaong tignan natin kung ano ang magagawa ni The Kings dito sa tao na ito.
Abangan natin ang update diyan. So, ako po yung magpapaalam na sa inyo dito sa ating vlog na ito at shoutout pala kay Ate Glenn Magramo dito sa napaka-comfy na upuan. Ayan, kay Kuya Henry na bumili at kay Big Mama na pumili. Ayan, salamat po. Shoutout kila Ate Sai, Ate Ira, at kay Ate May Alcantara, get well soon po sa iyong daughter. At kay Ate Macha Mochi, kay Ate Michelle, Kuya Elmer, Kuya Gary Caba, Kuya Ramil Cruz, yan, Kenkel, Mami Bex, ayan, salamat po sa mga tropa tips natin dyan. Di pa nagiinit si Ayumi Mac, babay na. Oo, ano lang to testing lang natin to. Malay natin makakuha tayo ng viewers sa umaga. Hindi yan siya love ng nanay niya kaya sumasawsaw. Yun. Ate Virgie Badjola, hello po. Kaya Ate Jonah Briguera, shoutout po. Kila Ate Mayet Bugays, Modern Parents, Ate Abby Marquez, sino pa ba? Mga tropa pips natin dyan sa ating tropa pips spam. Ayan, salamat po. Maliit na bagay daw, sabi ni Kuya Henry. Saka ang labo din ng live ko Malakas naman yung aking nag-speed test ako ngayon 200 Mbps. Yung download, yung upload 197 Mbps pero hindi lumilinaw yung aking live. Ewan ko kung bakit. Napakalabo.